Iyan ang kasaysayan ng mga relihiyon sa mundo, kapatid. Talagang totoo, sabi mo, marami naglitawan na relihiyon, huwag mong isasali o huwag mo ipupuwera ang Katoliko. Kasi ang thinking ng Katoliko, nauna sila bago lumitaw yung mga iba-iba. Hindi totoo yun. Marami pang nauna sa Katoliko na mga relihiyon. Mga kaibigan, ako po'y nagpapasalamat sa inyong lahat sa oras na ito. Kumusta po kayo mga kaibigan? Meron po akong ipapakita na isang video ng ating kapatid na Eli na kung saan po ay may nagtanong na bisita doon po sa Bible Exposition na ang kanyang katanungan mga kaibigan ay kung paano makikilala yung totoong relihiyon. Ito mga kaibigan, hindi po lingid sa atin na ang Iglesia Katolika ay inaangkin na sila daw ang naunang relihiyon dahil sila daw ang itinatag ng ating Panginoong Jesucristo, mga kaibigan. At isang komento po ang gusto ko pong basahin sa inyo bago pa tayo magpalabas ng video ng ating kapatid na Eli, ay ito po'y komento ni kapatid na Miguelito Villarmino. Ito yung mga nagtitiktik sa aking channel mga kaibigan sila yung hindi umaalis. Pero ganun pa man, ako po'y nagpapasalamat. Kasi dahil po sa kanila, lumago rin ang ating channel kahit papano mga kaibigan. Ganito po ang sabi ni kaibigan nating Miguelito. Ikaw, digital, sige nga magbigay ka sa akin ng video ni Eli Soriano na ayon sa iyo ay tama. Sige nga, galingan mo mag-search ng video ni Eli. So yan po ang kanyang komento o kanyang ikinoment dito sa ating YouTube channel mga kaibigan. Ito mga kapatid, gusto ko pong i-play itong video ng kapatid na Eli. So tignan nga natin kung totoo ito o mali para kay kaibigan nating Miguelito mga kaibigan. Narito po ang video. Diyos, kapatid Nelly at kapatid na Daniel mula po dito sa magpapalayok San Leonardo Nueva Ecija. Ang magtatanong po ay isang 58 years old Catholic. Siya po si kapatid na Carol Urbano. Narito po siya at ang kanyang katanungan. Magandang gabi po, Brother Eli. Ang tanong ko po ay marami pong nagsulputang religion ngayon. Paano po makilala yung tunay na religion sa Diyos? Salamat po. Salamat po kapatid na Carol. Ganito po yan ang karaniwang ating naiisip o notion. Unang-una ikaw ang Katoliko Kaya kami totoo. Kasi nauna sila. Yun po ang pinagmamalaki nila mga kaibigan ng mga Iglesia Katoliko. Ang totoo, nauna lang sila sa Pilipinas. Ayun. At hindi pa buong Pilipinas. Dahil sa Mindanao, nauna yung Muslim. Kaya nga, ang kawikaan natin Tagalog dito sa Luzon, pag gusto mong sabihin matanda na, matagal na, ay, panahon pa ni Mahoma yan. Ibig sabihin ng panahon pa ni Mahoma, si Propeta Muhammad ng Muslim, nauna kasi sa Mindanao. Ang Katoliko naman, naunang magsalta sa Leyte. Bago naman dumating ang Katoliko, daan-daang taon pa, meron ng mga Budista. No? Meron ng mga Sintoism, Zoroastrianism, at saka yung mga relihiyon sa Ehipto. Pagsamba sa Diyos na araw na si Ra sa Ehipto. Pakita ko lang sandali sa iyo, kapatid, ang mga relihiyong umiiral sa mundo, sumulpot bago pa Katoliko. Para wag tayong maniwala na kaya ang Katoliko ang totoo dahil siya nauna. Nauna saan? Nauna sa Pilipinas. Pero hindi siya naunang sumulpot. Dahil
Bago nagkatoliko, ang katoliko, meron ng 1,500 years ang existence, ang Hinduism. Yan. Tapos, 1,000 years before Christ, umiiral na yung Zoroastrianism. 560 years before Christ, umiiral na ang Buddhism. 550 years before Christ, umiiral na ang Taoism. Yung Taoism, kung pronounce yan sa Chinese, Taoism. Tapos, 599 years before Christ, andyan na yung Jainism. So, meron na pong isa, dalawa, tatlo, apat, lima na relihiyon bago lumitaw ang Kristyanismo. At ang Katolisismo lumitaw 325 AD. 300 taon pagkatapos ni Kristo. Nauna pa sa kanya yung Gnosticism noong 50 to 100 AD. Ang Islam naman lumitaw 600 taon pagkatapos ni Kristo, ng panahon ni Kristo. Iyan ang kasaysayan ng mga relihiyon sa mundo, kapatid. Talagang totoo, sabi mo, marami naglitawan na relihiyon, huwag mong isasali o huwag mo ipupuwera ang Katoliko. Kasi ang thinking ng Katoliko, nauna sila bago lumitaw yung mga iba-iba. Hindi totoo yun. Marami pang nauna sa Katoliko ng mga relihiyon, kapatid, na Carol. Ngayon, on that note, on that thinking, lalabas, marami na talaga bago pa dumating si Kristo. Marami na relihiyon. Ano ngayon ang sabi ni Kristo? Doon sa mga relihiyong nauna sa Kanya. Basahin natin ang 18 ng Juan. Ang lahat ng nangauna sa aking nagsiparito ay mga magnanakaw at mga tulisan. Datapwat hindi sila dininig ng mga tupa. In English, it says, All that ever came before me are thieves and robbers, but the sheep did not hear them. ayun, yung mga nauna sa akin, sabi ni Kristo, mga tulis at magnanakaw. Pasensya na yung mga Hindu, mga Buddhist. Ang sabi pala ng Panginoon sa Kristo, yung mga nauna sa Kanya, puro tulis at magnanakaw yan. O, yun. Totoo naman eh. Oo. Yung culture of corruption sa kanila nag-umpis eh. Kaya ang dinat na ni Kristo, puro kurap ng mga tao eh. Paganismo yan eh. Pati nga siya, pinatay pa eh. Yan ang punto, kapatid na Carol, ano. Ngayon, paano makikilala yung tunay na relihiyon na sa Diyos? Pero alam niyo ang katunayan, mga kaibigan at mga kababayan, ang Katoliko po, kung kakalkalin po natin ang istorya, yung Katoliko nanggaling po yan sa paganismo. So lumalabas, parang mas nauna pa kaysa sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Kasi matagal na yung paganismo eh, mga kaibigan. Ang totoo, sabi nga ng kapatid na Eli, sila pa po ang pumatay sa ating Panginoong Hesukristo, yung mga pagano, mga Romanong pagano, mga kaibigan. At dyan po nanggaling ang lahi ng Katolisismo. Kung kakalkalin natin ang istorya, pero hindi po pinapaniwalaan yan ng mga Iglesia Katoliko, mga kaibigan, na yung kanilang relihiyon ay galing sa paganismo. May paraang itinuro ang Biblia, kapatid. Ayun. Nasa 7:17 ng Juan. Kung ang sino mang tao ay nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, ay makikilala niya ang turo kung ito'y sa Diyos o kung ako'y nagsasalita na mula sa aking sarili. Huwag kang magagalit, kapatid na Carol. Gusto kitang sagutin ng tapat galing sa Biblia. Kung ang sino man taong wika nag-iibig gumawa ng kalooban ng Diyos, makikilala niya ang kapilya. Hindi. Kasi pagkakapilya, panalo ang Mormons.
Akala na iglesia ni Manalo, sila ang number 1. Hindi. Number 1 ang Mormons. Oh, ganun. Pagkakapilya. Kasi yung kapilyang katedral ng Mormons sa Utah, yung simboryo nun, ginto. Wow. Ang Katoliko, wala nga simboryong ginto eh. Yun, yung pinaka-simboryo niya. No? Ayun, no? Pakita mo. Yun ay ginto. Yung simboryo ng kapilya ng Mormons sa Utah, sa Amerika. Ano yung ginto? At sa estatwa naman, hindi mananalo ang Katoliko sa estatwa ng mga Budista. Kasi ang estatwa ni Buddha ay ginto. Alam nyo kung gaano kamahal. Ito po, basahin natin sandali, kapatid na Daniel. The Golden Buddha, officially titled Praputa Maha Suwana Patimakon, is a gold statue with a weight of 5.5 tons or 5,500 kilograms. It is located in the Temple of Wat Ranit, Bangkok, Thailand. At $1,400 per troy ounce, the gold in the statue, 18 karat, is estimated to be worth $250 million. The body of the statue is 40% pure. The volume from the chin to the forehead is 80% pure, and the hair and the top knot, weighing 400 or 45 kilograms, are 99% pure gold. Ayan. Kaya pagdating sa estatwa, wala namang estatwa ang Katoliko na pure gold na ganyang kalaki eh. No? At 18 karat gold. Kaya hindi nakikilala ang relihiyon sa kapilya, sa estatwa, o sa mga sinasamba, hindi doon makikilala. Ang yaman, mga kaibigan. Kung siguro sa MCGI yan, mga kapatid, napakarami na pong matulungan na Pilipino at mga tao. Hindi lang sa Pilipinas, mga kaibigan, kung ganyan, may ganyan na kalaking kamahal na estatyo. Biruin mo, andyan lang, nakaupo lang, wala namang silbi yan. Hindi naman nakakatulong yan. Kung ibenta lang sana, tapos itulong sa mga mahihirap, abay, napakalaking bagay po sa Diyos yan, mga kapatid. At lalong hindi makikilala sa dami ng miyembro. Kasi sabi niya ba, kami pinakamarami, kaya kami yung totoo. Hindi ka pwede magmalaki. Ang Budista, 1.2 billion sa buong mundo. Ang Budista, 1.2 billion. Halos mas marami sa Katoliko. Kaya hindi pwedeng gawing batayan kung maraming miyembro sila ang totoo. Ang sinabi ng ating Panginoon, kapatid na Carol, ay kung ang sino mang tao nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, makikilala niya ang turo kung ito'y sa Diyos o kung yung nagsasalita mula sa kanyang sarili. Yan ang pagkakakilanlan sa tunay na relihiyon, kapatid. Dapat ang itinuturo sa tunay na relihiyon, salita ng Diyos lang. Walang galing sa sarili. Mag-isip tayo ngayon, kapatid na Carol, sa Katoliko ba? Meron bang turo na hindi galing sa Diyos? Meron. Hindi galing sa Diyos ang limbo na pagka ang bata raw ay hindi nabinyagan at namatay yung bata, hindi makakapunta sa langit. Pupunta raw sa limbo, sabi ng aklat ng Katoliko, ng turong Katoliko. Kaya tayong mga Pilipino, pagka panganak pa lang ng bata, nag-aapura na tayong pabinyagan. Kahit wala kang pera, mangungutang ka para maipaghanda mo ang bata, ang binyag. Yan ang kaugalian Pilipino. Kasi natatakot tayong yung bata, pag hindi nabinyagan, pupunta sa limbo. Hindi naman totoo yun, wala sa Biblia yun. Bandang huli, umamin yung Papa sa Roma. Ito nangyari. Basahin natin, mga kapatid. Hindi ito pang-aatake, Nangyari ito, totoo ito.
Nabalita ito sa Europa, nabalita sa Roma, nabalita sa Inglaterra, nabalita sa Pilipinas lang hindi. Kasi ang mga media sa atin bias. Pagka makakasira sa Katoliko, hindi babalita ng ABS-CBN, ng Channel 7, hindi nila babalita. Katoliko kasi may-ari eh. Ang sabi ng balita ito. Lumabas po ito noong October 5, 2006 sa pahayagang Metro. Limbo does not exist, says Pope. All new view, the Pope opposes the idea of limbo. Pope Benedict XVI will tomorrow announce he is scrapping the centuries-old Roman Catholic concept of limbo. According to church teachings, limbo is home to the souls of children who die without being baptized. It is a state between heaven and hell. But the Pope will instead say that unbaptized children go to heaven. The move follows a meeting at the Vatican this week of 30 senior church figures who are part of the powerful International Theological Commission. Pope Benedict has long opposed the idea of limbo despite it being part of Catholic thought since the Middle Ages. He revealed his views in 1984 when he was Cardinal Joseph Ratzinger. It is linked to the cause of original sin, he said then, but many babies die because they are victims. Kaya maliwanag, tinanggal nung Papa sa Roma, Papa Benedicto XVI, yung nakaraang Papa. Buhay pa yan. Sa kasaysayan na ngayon na naalam natin, ito lang ang kauna-unahang Papa sa loob ng halos 700 taon na nag-resign. Alam ko kung ba't nag-resign yan. May mga kumakalat sa balita. Nagalit ang marami dyan dahil inalis niya yung limbo. 200 mahigit na papang nakaraan ang nagturong may limbo. Siya, hindi niya siguro makonsensya na yung mga bata papuntahin sa limbo. Sinabi niya, walang limbo yan, walang totoo yan, di totoo yan limbo. Inalis niya yung doktrina ng limbo. Pagkaraan ng ilang panahon, yung mga buwan lang yata, nag-resign siya. Siguro, sinisi siya ng mga iba-ibang mga authority. Kasi, lumalabas, mababawasan ng kita eh. Hindi na magpapabautismo ng bata yung mga nakakaalam ng balita kasi di na kailangan bautismo para makapunta sa langit. Mababawasan ng negosyo. Napuwersa yung Papa, kawawa naman. Hinihintay ko nga doon sa Papa na ang isunod niya na wala sa Biblia yung purgatorio. Kaya alam, nakapag-resign na siya eh. Sabi ko, mabuti-buti itong Papang ito. Tama ang sinasabi niya kasi inalis niya yung wala sa Biblia. Marami pang wala sa Biblia eh. Hindi galing sa Diyos eh. Ang sabi ng Biblia, kapatid, sabi ni Kristong Panginoon, kung ang sino mang tao nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, makikilala niya ang turo kung ito'y mula sa Diyos o kung ako'y nagsasalita mula sa aking sarili. Ang paraan para makilala mo yung tunay na relihiyon, aalamin mo yung turo, yung magturo galing sa Diyos o galing lang sa sarili ng tao. Pagka ang nagturo lang tao, hindi naman sinasabi ng Diyos, abay walang kwenta relihiyon na yan. 7:7 ng Marcos. Pakinggan mo kapatid. Datapwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ng mga utos ng mga tao. Pagka ang relihiyon pala nagtuturo ng utos ng tao, nawawala ng kabuluhan pati pagsamba eh. No kapatid, tandaan mo yun. Pag ang relihiyon may utos ng tao, hindi utos ng Diyos, nawawalang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin, sabi ng Panginoon. Kaya, ang tunay na relihiyon, ang aral, ang utos, puro galing sa Diyos, walang galing sa tao. At ang isang halimbawa, walang utos ang Diyos na binyagan ng bata. Wala. Wala sa Biblia yan. Labag sa Diyos yan. 5:13 ng Ebreo. Pakinggan mo ang salita ng Diyos, kapatid.
sapagkat bawat tumatanggap ng gatas ay walang karanasan sa salita ng katwiran, sapagkat siya'y isang sanggol. Ang sanggol walang malay sa katwiran, ba't mo bibinyagan? Hindi naman kailangan binyagan niya para pumunta sa langit. Ang lahat ng mga sanggol, papunta sa langit yan. Basahin natin ang 19:14. Datapwat sinabi ni Jesus, pabayaan ninyo ang maliliit na bata at huwag ninyong pagbawalan silang magsilapit sa akin, sapagkat sa mga ganito ang kaharian ng langit. Ayan, yan yung sinasabi ng Papa na nag-alis ng doktrina ng limbo. Ang mga bata, papunta sa langit yan. Yun ang paniwala ng Papa Benedicto XVI. Tama yung paniwala niya, hindi kailangan binyagan ng bata, papunta yan sa langit. Salita kasi ng Panginoong Hesus yan eh. Kaso ang ginawa ng Katoliko, nagturo ng ibang aral. Hindi galing kay Kristo, galing sa mga papa sa Roma. Yan ang masama. Pagka nagtuturo, hindi galing sa Diyos, hindi yun ang totoo. Ang totoo, ang pagkakakilanlan, paano makikilala kung ang sino mang tao nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, makikilala niya ang turo kung ito'y sa Diyos o kung nagsasalita lang yung tao na mula sa kanyang sarili. Alam mo, kapatid na Carol, huwag ka namang magagalit. Yung rosaryo, mali yun, di galing sa Diyos yun. Yung mananalangin ka, uulit-ulitin o bibilangin mo yung buto ng rosaryo, hindi tama kay Kristo yon. Sabi ni Kristo sa 6:7 ng Mateo, pakinggan mo ha. At sa pananalangin ninyo ay huwag ninyong gamitin ang walang kabuluhang paulit-ulit na gaya ng ginagawa ng mga hentil, sapagkat iniisip nilang dahil sa kanilang maraming kasasalita ay didinggin sila. Huwag nga kayong magsigaya sa kanila, sapagkat talastas ng inyong Ama ang mga bagay na inyong kinakailangan bago ninyo hingin sa Kanya. Ayaw pala ni Kristo na gagaya tayo dun sa mga hintil, yung mga pagano. O ano-ano pinagsasabi, ulit ng ulit. Nag-iisip sila, sa kanilang maraming kasasalita, papakinggan sila. Ang sabi ni Kristo sa Kristiyano, huwag kayong gagaya sa kanila. Huwag kayong gagawa ng panalangin paulit-ulit. Ulit ng ulit, dun sa oras na yun, ulit ng ulit, dun mismo sa oras na yun. Ulit-ulit, 5 abagi noong Marial, isang sumasampalataya, 5 abagi noong Marial. Ano yan eh, 59 ang buto ng rosaryo eh. 53 ron yung Hail Mary. Ang isa ron, Our Father. At yung 5, Glory Be. Nanalangin ka ng 5 Hail Mary, tapos mananalangin ka ng isang Glory Be. Tapos, manalangin ka ulit ng 5, manalangin ka ulit. Ay, ulit-ulit. Unang-una, ang Diyos, hindi mo pa raw sinasabi, sabi ng Panginoon, nalalaman niya na ang kailangan nyo. Ba't mo naman kailangan pa ulit-ulitin? Kinukulit mo ba ang Diyos? O kaya, ang Diyos ba bingi? Hindi naman. Kaya nga yung kantang nagustuhan ko yung kanta na yun eh. I believe above the storm, the smallest prayer will still be heard. O, di ba tama yung kanta na yun? I believe above the storm, the smallest prayer. Yung pinakamaikling panalangin, kahit may bagyo. I believe someone in the great somewhere hears every word. Merong isang dakilang nakakarinig ng lahat. Para ulit-ulitin mo pa, anong palagay mo sa Diyos? Bingi. O kaya, ang palagay mo sa Kanya, makulit. Hindi mahusay umintindi. Mali. Kaya yung panalangin paulit-ulit, hindi utos ni Kristo yan. Sino nagturo niyan? Papa. Anong katunayang may paulit-ulit na panalangin? Naggumawa ng rosaryo. Wala naman sa Biblia rosaryo. O, tinan nyo ha. Hanapin natin sa buong Biblia yung rosaryo. Sa buong Bibliang Katoliko, kapatid na Luz,
pahanap mo nga sa computer. 3 segundo lang yan, mahanap na ng computer yan eh. Kapatid na Luz, meron ba? Opo, sige po. Hanapin po natin ang salitang rosaryo sa Bibliang Katoliko mula Henesis hanggang Apokalipsis. Ang resulta, no word or phrase found. Kahit sa Bibliang Katoliko, walang rosaryo eh. Wala. Sa English. Baka naman meron sa English na Bibliang Katoliko, baka may rosaryo. Lagay po natin, rosary in English sa Douay-Rheims version from Genesis to Revelation. Result, no word or phrase found also. Pala namang rosaryo sa Biblia, kapatid na Carol, walang rosaryo. Para gawin mong instrumento ng panalangin paulit-ulit. Wala sa Bibliang rosaryo. Wala rin sa Bibliang limbo. Basahin natin yung, panak mo yung limbo, Sis Luz. Salita pong limbo, hanapin natin sa Bibliang Katoliko, mula Henesis hanggang Apokalipsis. Ang resulta, no word or phrase found. Eh yung purgatory, meron ba sa Bibliang Katoliko? Meron ba nun? Purgatory sa Douay-Rheims version naman po, mula Henesis hanggang Apokalipsis pa rin, no word or phrase found also. Naman pala yan eh. Hanapin mo nga yung onion, Sis Luz. Onion, hanapin po natin sa Bibliang Katoliko, English, Douay-Rheims version, from Genesis to Revelation, result, one word or phrase found. Mabuti pa pala yung onion, may nasa Biblia. Yung purgatorio, wala. Yung limbo, wala. Yung rosaryo, wala. Hindi salita ng Diyos yung rosaryo, yung purgatorio at saka yung limbo. Pero yung sibuyas, nasa Biblia pala yun, may onions eh. Basahin natin yung talata. We remember the fish that we ate in Egypt pre-cost. The cucumbers come into our mind, and the melons, and the leeks, and the onions, and the garlic. Tagalog, kapatid na Daniel. Ating naaalaala ang isda na ating kinakain sa Ehipto na walang bayad, ang mga pipino, at ang mga milon, at ang mga puwero, at ang mga sibuyas, at ang bawang. Buti pa nga yung sibuyas at bawang panggisa eh. Nasa Biblia. Purgatorio at saka limbo at saka rosaryo, wala sa Biblia. Huwag ka namang magagalit sa akin, kapatid na Carol. Kasi, yun ang tanong mo eh, paano makikilala yung tunay na relihiyon? Ang tunay na relihiyon, nagtuturo ng salita ng Diyos lang. Walang halong salita ng tao. Kasi pag hinaluan mo ng salita ng tao, ng utos ng tao, ng konsepto ng tao, nawawalang kabuluhan ng relihiyon. Ulitin natin ang 7:7 ng Marcos. Datapwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ng mga utos ng mga tao. Pagka ang isang relihiyon may itinuturo na utos ng tao, hindi totoong relihiyon yan. Ang tunay na relihiyon, ang itinuturo lang salita ng Diyos. Sabi nga ng Panginoong Hesus, uulitin ko uli, kapatid, kung ang sino mang tao nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, makikilala niya ang turo kung ito'y sa Diyos o kung nagsasalita ako na mula sa aking sarili. Ayun. Pag napatunayan mo isang relihiyon, nagtuturo ng kanyang sarili lang yung ministro, hindi galing sa salita ng Diyos, at tandaan mo, hindi tunay na relihiyon yun. Bigyan kita halimbawa. Ang Iglesia Katolika, saan ang galing ang pangalan? Saan ang galing? Basahin natin ang librong Katoliko. Sila ang nagsasabi, mga papa, mga pare, saan daw galing ang pangalang Iglesia Katolika? Basahin natin yung librong Katoliko, ang tawag, Discourses on the Apostles' Creed by Reverend Clement H. Crook, pahina 191, kapatid na Daniel. In 1870, at the Vatican Council, the name Roman Catholic Church was proposed, but it was rejected. The bishops assembled unanimously decided upon this official name.
the Holy Catholic Apostolic Roman Church. Ayan. Ang kasaysayan pala ng pangalan ng Iglesia Katolika, kaya pala nagkaroon ng official name ang Iglesia Katolika, La Santa Iglesia Católica Apostolica Romana. Sa English, the Holy Catholic Apostolic Roman Church. Kailan daw nagkaroon ng ganyang pangalan? Noong 1870. Kapatid, 1870 lang. Tao na si Rizal. No? Kasi pinatay si Rizal 1898. So, tao na si Rizal nung magkaroon ng opisyal na pangalan ang Iglesia Katolika. Doon sa Vatican Council. Ngayon, bakit ng 1870 lang? Samantalang ang Iglesia sa Biblia, 2,000 taon na nakakaraan. Bakit ang Iglesia Katolika, ang pangalan niya, galing sa pinagkaisa-isahan ng mga obispo, ng mga papa. Bakit? Hindi kasi galing sa Diyos yung pangalan na yan. Ang galing sa Diyos na pangalan ng iglesyang totoo, na nagtuturo ng relihiyon totoo, nakasulat na sa Biblia, bago pumanik sa langit si Kristo. Bago namatay ang mga apostol, isinulat ng mga apostol ang pangalan ng iglesyang totoo sa Biblia, hindi Katolika Apostolika Romana. Basahin natin ang 20-28 ng gawa ng mga apostol. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo. Ayan, ang iglesia ng Diyos, ang pangalan ng tunay na iglesia, Church of God. Church of God which He purchased with His own blood. Iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo. Yan ang pangalan ng iglesia ang nasa Biblia. Tinatawag sa pangalan ng may-ari ang Diyos. Kaya iglesia ng Diyos. Ba't lalagyan mo pa ng ibang pangalan? Nasa Biblia na nga yung pangalan. Kaya ang sabi ni Kristo, pagka gusto mong makilala yung totoo, titingnan mo kung ang turo galing ba sa Diyos o galing ba sa tao. Pagka galing sa tao, hindi totoo. Ang totoo, yung galing sa Diyos. Kaya ibabatay mo ang salita sa salita ng Diyos sa Biblia. Huwag kang lalagpas doon. Huwag mong hihigitan yun. 4:6 ng unang Korinto. Ang mga bagay ng ito, mga kapatid, ay inianyo ko sa halimbawa sa aking sarili at kay Apolos dahil sa inyo, upang sa amin ay mangatuto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat. Kailangan pala matuto tayo sa nakasulat. Huwag hihigit sa nakasulat. Kung ano yung nakasulat, yun ang ituturo. At yung relihiyon na nagtuturo, eksakto sa nakasulat, yun ang totoong relihiyon. Marami pa akong gustong sabihin, kapatid na Carol, kaya lang, Nawala mga kaibigan. Napunto lang po sandali yung connection natin. Kukonek po ulit tayo, mga kapatid. So, ayan po mga kaibigan, nawala po yung video. Napakaganda po yung isinalaysay o sinabi ng ating kapatid na Eli tungkol po sa katotohanan na gusto nating malaman. So, mga kaibigan, mga kapatid, hindi po palatandaan na dahil maganda po ang kapilya, maganda ang simbahan, maganda ang bahay-sambahan, at marami po ang miyembro at ikaw po ang nauna, ay ayun, ikaw na ang totoo. Hindi po mga kapatid, maliwanag naman po yung ating napakinggan
napaliwanag po ng ating kapatid na Eli, mga kapatid. Gusto ko po kayong bigyan ng totoo. Makinig po kayo, mga kaibigan, no? Gusto ko po kayong bigyan ng totoo. Kung talagang gusto nyo pong maglingkod sa imahe ng Diyos, kayong mga miyembro ng Iglesia Katolika, para yung ginagawa ninyong paglilingkod sa mga imahen, kasi yung mga imahen na pinaglilingkuran po ninyo o dinadasalan ninyo, hindi po yan makakarating sa Diyos. Kasi gawayan ng kamay ng tao. Maliwanag naman yung nasa Biblia, mga kababayan, na huwag po tayong gagawa ng larawang inanyuan at huwag po nating luluhuran. Dapat ang paglingkuran mo ay yung ginawa ng Diyos. No? Gusto mo ba talaga maglingkod sa mga